June 6, isa-isa lang ang pagtanim natin. Ngayon po, kita nyo kung gaano kakapal. At yung pagitan ay hindi mo na makita. Gawa nga po natin dito is June 3, nag-rotivate tayo ng mababaw. Pero prior to sa pag-rotivate natin, yung mga ginagrass cut natin ng mga damo, yung mga damo na ginagrass cut, nilagay pa natin dito kasamahan ng dayami. Ito lang po ay pagpapatunay lang na talaga hindi natin kinakailangan sunugin yung dayami, no? Kasi dinagdagan pa nga natin to. Tapos yung pag-rotivate natin, mababaw lang. Ang purpose lang ng pag-rotivate, mga ganito lang ang rotivate natin ng mga damo, ma-incorporate lang yung damo sa lupa at hindi na kinakailangan ng malalim. Dati malalim talaga ang pag-rotivate natin. Ngayon po hindi na, mababaw lang. Pagka-spray mo ng pagka-rotivate mo ng mababaw, in-spray na po natin ng June 3 ito ng bioenzyme. Balikan niyo po yung mga vlog natin, may live po yan at saka may nasa Palawan ako nung June 3 actually nung pag-rotivate nila. So through video call, in-instruction ko lang sila na mag-spray na ng bioenzyme pagkatapos ng rotivate, sarado pilapil. Tapos pagdating ko po rito ay naglinang na po kami ng June 6. So 3 days pa lang po after ng na-rotivate na spray ng bioenzyme, 3 days pa lang ay nag-rotivate na po tayo ng linang. Tapos nagtanim na po tayo ng June 6. Ito, tinanim natin to June 6. Isa-isa lang ang pagtanim natin. Ngayon po, kita nyo kung gaano kakapal. At yung pagitan ay hindi mo na makita. No? After po ng June 6 na nagpagtanim tayo, ay nag-spray naman tayo ng bioplant booster on June 8, no? June 8. So pinatuyuan lang natin 'to ng unang mga 4-5 araw, pinabitak natin yung lupa para dumikit na yung mga loose particles sa lupa. Hindi po magkaroon ng erosion kapag nagkaroon ng tubig. Ayun yung iniumasa natin. Tapos pagkatapos po noon ay in-spray ulit natin ng bioplant booster on the 15th day. So June 8, 15. Kasi wala pong abono, wala po tayong abonong ginamit dito. Kaya rejuvenated lang po yung lupa natin. Kaya hindi pa pwede na, sabi ko, kailangan i-boost mo rin yung paglaki ng palay doon sa vegetative stage para maunahan niya yung mga damo na sisibol pa, no? So magkakaroon na ng canopy. Yung canopy is yung dahon na pa-islant na ganito. Yan, pa-islant sila para nang sa ganun, yung pagitan ay natatabunan nila yung pagitan. So dati-dati malayo ang pagitan. So ito yung isang palay, ito yung isang palay. Yan na po yung pagitan. Pero ngayon wala na siyang pagitan kasi may canopy na siya nakaganyan. Ang purpose niyan na nako-cover niya na ay para yung mga damo na sisibol pa doon sa may ilalim ay hindi na po sumibol. Kaya nag-i-spray tayo ng bioplant booster ng mas maaga, di ba? So 8 days, 15 days lumago na yung palay at naunahan niya na yung damo. Kaya ngayon malinis, walang damo. Alright. So pagkatapos noon ay in-spray natin ulit ng bioplant booster on the 30th day. Flashing patuyo. At ito na po yung resulta ngayon. Ngayon is nasa 51 days na po ito ngayon. At maghihintay na lang po tayo dito ng maglabasan kasi buntis na rin to. So tingnan naman natin yung magiging result naman ng harvest nitong ating Jasmine 479 na breeder seed. At para maidagdag ko po, no, marami pong pagkakataon na nakapag-spray tayo. Bawat spray ko po ng bioplant booster ay sinasamahan ko na po ng insecticide. Ang purpose ng insecticide is para pagdating ng ganitong stage, walang insekto yung palay natin, no? Wala siyang sira yung dahon. Yung dahon kasi yan yung pinakakaldero ng halaman. So kung may sira yan, at pagdating ng naglabasan na, yun yung aatake yung mga uod. Yung mga uod po ang pinakamahirap puksain. Mas mahirap kasi sa adult. Kaya adult pa lang ay pinupuksan na natin para hindi na mga itlog dyan sa ating palayan. Alright? So yun yung protocol na ginawa po natin dito sa ating Jasmine 479. In-update ko lang po kayo. Ngayon is 51 days na. Balikan nyo po yung mga video nito. Isa-isa lang nung tinanim. Ngayon ay makapal na po siya. So para mapasuhi mo ng ganyan, kailangan yung protocol ay masundan natin. Yung pag-on and off ng tubig. Ang pinakamahalaga rito yung aral tungkol doon sa hindi pagsusunog ng dayami. Dadagdagan mo pa yung soil amendment mo, kung anong pwede mo idagdag dyan na organic na amendments, ay malaking tulong po yun para nasa ganun o nakakapagsaka o kahit walang abonong komersyal, hindi na tayo nag-aabono ng komersyal. So yung bioplant booster, tinutulong na lang natin yon para sa target talaga, yung tinatawag natin na specified yung requirements na kinakailangan pa, kagaya ng major elements, secondary elements, micro elements na kinakailangan pa ng halaman.
para may supply pa rin natin, parang sa ganun yung endosperm ay buo at hindi po maging matabal lang yung halaman, di ba? So yun yung purpose no kung bakit tayo nag-i-spray ng Bioplant Booster 15 days, 35 days, 55 days, 75 days. Alright?